Sa malapit na hinaharap, ang mga bilangguan ay naging labis na masikip. Ngunit sa lalong madaling panahon ang isang channel sa TV ay nakagawa ng solusyon sa pamamagitan ng pagdidisenyo ng isang reality show na tinatawag na Jurassic Games. 10 death row convicts ang konektado sa isang napakamakatotohanang virtual reality program at kung mamamatay sila doon, mamamatay din sila sa totoong buhay. Ang mga nahatulan ay dapat lumaban sa isa't isa at lumaban din sa mga malalaking dinosaur at sa maraming iba't ibang mga sitwasyon. Ang huling taong nakatayo ay mananalo para sa kalayaan. Isa sa mga nahatulan ay si Anthony na napatunayang nagkasala sa pagpatay sa kanyang asawa. Sumusumpa siyang inosente siya at naniwala ang karamihan sa kanya dahil ang trial ay sobrang kainahinala, kaya sumikat ang kaso niya sa balita. Dahil ipinadala siya sa bilangguan, ang kanyang mga teenager na anak ay walang mga magulang na natitira, kaya hindi nagatubili si Anthony na tanggapin ang imbitasyon sa laro. Umaasa na muling makasama ang kanyang pamilya sa lalong madaling panahon. Nang magsimula ang laro, ang 10 convict ay konektado sa simulation sa studio kasama ang Game Master. Ang mga manlalaro ay nagising sa labas ng isang malaking kagubatan at binati ng host na nakasuot ng espesyal na maskara para sa okasyon. Pinaalalahanan niya ang lahat na ang mga kwelyo sa kanilang leeg ay papatayin sila kung lalabag sila sa mga patakaran at anumang sakit na nararamdaman nila dito ay mararamdaman din ng mga tunay na katawan nila, kaya malalaman nila ang sakit na idinulot nila sa kanilang mga biktima. Ang kanilang unang layunin ay maabot ang isang pansamantalang ligtas na lugar na nagtatago ng ilang milya sa kabila ng linya ng puno at babalaan sila ng kanilang mga kwelyo pagdating nila. Ang ibig sabihin ng pula ay masyadong malayo. Ang ibig sabihin naman ng dilaw ay papalapit na sila, at ang berde ay nangangahulugang natapos na nila ang hamon. Ang sino mang hindi makarating sa ligtas na lugar sa loob ng isang oras ay mamamatay, at sa totoong mundo, bibigyan sila ng mga technician ng mga lethal injection ayon sa itinalaga ng estado. Ang pagpatay sa isa't isa ay mainam din sa pamamagitan ng mga patakaran. Nang mawala ang the host, isang T-Rex ang nagpakita at agad na kinain ang isang convict habang ang iba ay tumetakas. Bumalik ang host sa studio at kinumpirma ng direktor na si Savannah na ang cast na ito ay nagdala ng mas maraming manunood kaysa dati. Ang bangkay ng patay na manlalaro ay dinadala habang ang mga pamilya sa buong bansa ay nakikinig upang panuurin ang karahasan na nagsisimula na ngayon. Sa laro, sinubukan ni Billy na salakayin si Albert na nagpapanggap na mahinang tao at humingi ng awa. Gayunpaman, sa sandaling lumingon si Billy, tumalon si Albert sa kanya upang kagatin siya dahil siya ay isang cannibal. Nagawa siyang itulak ni Billy at tumakas na duguan. Bumalik sa host, ipinaliwanag niya ang mga yugto ng laro sa madla. Ang una ay ang kakahuyan, ang pangalawa ay isang maze, ang pangatlo ay isang minahan, at ang ikaapat ay isang sorpresa upang mapanatiling intriga ang publiko. Ang lahat ng 4 na yugto ay may nakamamatay na mga dinosaur. Pagkatapos ay nagsimulang ipakita ng screen ang mga profile ng mga nahatulan na naglalarawan sa mga krimen na kanilang ginawa habang sinusuri ni Savannah ang mga technician upang matiyak na maayos ang seguridad dahil madalas silang tina-target ng mga hacker na nagtatangkang lumabag sa kanilang mga firewall. Pagkatapos, ang host ay nagpaalam din sa unang biktima habang ang camera ay nakasentro sa isang nagdadalamhating lalaki bago nagpakita ng instant replay ng kamatayan niya. Ang host ay nagsasabi sa mga manunood na huwag magdamdam sa namatay na convict dahil siya ay isang bomber sa paaralan, at naglabas pa sila ng security footage ng kanyang mga krimen. Bumalik sa laro, nadatna ni Billy si Joy at kinorner siya sa isang puno upang hawakan siya sa leeg. Bago niya ito mapatay, nagpakita si Anthony at itinaboy si Billy na nagdulot ng isang away. Mas malaki at mas malakas si Billy kaya madali niyang nadaig si Anthony, na biglang naghagis ng dumi sa mga mata ni Billy para maabala siya at mapatumba siya gamit ang bato. Pagkatapos ay kumuha si Joy ng isa pang bato at tinapos si Billy na hindi komportable si Anthony. Tinawag siyang duwag ni Joy at sinabing narito siya para patayin ang lahat, ngunit sa huli ay umalis pa rin sila ng magkasama. Pagkatapos nilang umalis, 2 maliliit na dinosaur ang nagpakita upang kainin ang katawan ni Billy. Samantala, sa totoong mundo, maraming nagpoprotesta ang nagsisikap na isara ang laro, ngunit hindi sila pinansin. Ang reporter na si Laura ay bumisita sa mga anak ni Anthony para sa isang pakikipanayam at ang anak na babae ay nagpadala kay Anthony ng isang mensahe na sinasabi sa kanya na mabuhay siya. Gayunpaman, agad na itinuro ng anak na walang kasalanan ang kanyang ama at hiniling na itigil ang laro. Nang umalis si Laura kasama ang kanyang bantay,
Kailangan nilang iwasan ang isang grupo ng mga nagpoprotesta na sumusubok na humarang sa kanilang daan. Habang dumarami ang lumilitaw na mga dinosaur sa kakahuyan, pinagalitan ni Savannah ang kanyang mga technician dahil sa hindi paglabas ng mga nilalang na mas malapit sa mga manlalaro dahil nagsisimula ng magsawa ang mga audience. Si Anthony ay patuloy na naglalakad kasama si Joy na nagsasabing naniniwala siyang inosente si Anthony bago siya inatake. Binugbog niya ito bago kumuha ng lubad at isinabit sa bato, na sinasabi sa kanya na makikita niya siya mamaya bago siya umalis. Habang nagpupumiglas si Anthony laban sa lubad, nagpakita ang host ng video na nagpapakilala kay Joy sa audience. Siya ay isang malupit na psychopath at ang pinakabatang manlalaro na sumali sa laro kailanman. Si Laura ay nagkaroon ng panayam sa kanya bago ang laro, ngunit si Joy ay bastos at tumangging sagutin ang anumang mga katanungan. Sinubukan niyang linlangin si Laura na lumapit para salakayin siya, ngunit agad siyang pinarusahan ng mga gwardya. Iniisip ng mga anak ni Anthony na malapit nang mamatay ang kanyang ama nang biglang kumalas ang lubad at napag-alaman na iniligtas siya ni Ren. Gusto niyang makipagkampi dahil imposibleng mabuhay mag-isa at pumayag si Anthony na makipagtambal sa kanya, kaya tumakbo sila palayo nang marinig nila ang mga dinosaur na papalapit. Pansamantala, nag-e-edit si Laura ng isang video tungkol kay Ren kung saan tinatanggap niya ang kanyang sentensya at sinabihan ang mga tao na magrebelde laban sa sistema. Pinaalalahanan siya ni Savannah na huwag gamitin yun dahil ayaw nilang magdulot ng pag-aalsa at ginagamit ni Laura ang pagkakataong magreklamo tungkol sa pakikipanayam sa mga anak ni Anthony dahil sila ay masyadong bata pa. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Savannah na kung hindi niya gusto ang kanyang mga assignment, maaari na siyang umalis. Sa laro, si Wasp ay umaakyat sa ilang mga bato at aksidenteng nasaktan ang kanyang binti. Nang makarating siya sa lupa, na-corner siya ng Mason Brothers, na pinagtatawanan ng kanyang palayaw at sinusubukang atakihin siya. Itinulak sila ni Wasp at nag-aalok ng deal, kung tutulungan nila siyang manalo, babayaran niya ang mahal na pagpapagamot ng kanilang may sakit na ina. Sa sandaling iyon ang mga dinosaur ay nagpapakita, ngunit dahil ang tatlo ay nagkakaroon ng isang kawili-wiling sandali, ang host ay nag-utos sa technician na palabasin ang mga dinosaur upang magkaroon ng higit na tensyon. Pagkatapos ay nagsimulang magtalo ang magkapatid dahil ang nakababatang kapatid ay hindi naniniwala sa Wasp, ngunit ang mas matanda ay naniniwala. Sa huli, tinanggap ng nakatatandang Mason ang pakikitungo ni Wasp at pinipigilan ang kanyang kapatid na saktan siya, kaya walang pagpipilian ang nakababatang Mason kundi sumali rin sa koponan. Sa studio, sinabi ng host sa audience na hindi alam ng magkapatid na Mason na namatay ang kanilang ina kahapon. Bumalik kay Anthony, nagawa nila na maiwasan ang mga dinosaur at makarating sa ligtas na lugar kasama si Ren. Samantala, si Stephanie ay na-corner ni Albert, ngunit bago niya siya maaatake, ang safe zone ay nag-activate din para sa kanila. Sa lalong madaling panahon ang lahat ng natitirang 8 manlalaro ay tumawid sa isang digital na pinto na lumilitaw sa harap nila at pumasok sa isang misteryosong silid, kung saan gusto nilang maglaban muli. Gayunpaman, pinatulog sila ng mga kwelyo upang ang show ay makapagpalabas ng ad. Lumalabas na gumawa sila ng mga action figure ng lahat ng mga nahatulan at ngayon ay ibinibenta ang mga ito sa mga bata. Pagkatapos, ang mga manlalaro ay nagising sa silid at nakita ang kanilang mga sarili na nakakadena sa isang hanay ng mga screen habang ang host ay nagpapakita upang simulan ang susunod na yugto. Dapat nilang lutasin ang maze sa mga screen upang makatakas mula sa mga kadena, at ang unang gagawa nito ay gagantimpalaan ng armas. Pagkaalis ng host, agad na sinimulan ng mga manlalaro ang paggawa sa maze at ang unang nakatapos ay si Albert, na agad na kinuha ang sandata at binaril si Wasp sa binti. Sinubukan ni Ren na pakalmayan siya at binaril din siya ni Albert, ngunit nakaiwas si Ren sa tamang oras. Sa sandaling iyon, natapos din ni Anthony ang maze at nang makawala siya sa kadena, pinatumba niya si Albert at kinuha ang sandata, ngunit tumanggi siyang pumatay. Biglang lumitaw ang ilang mga dinosaur sa silid, kaya lahat ay nagmamadali upang tapusin ang digital na puzzle at tumakbo sa isang pinto upang makapasok sa totoong maze. Hindi magawang tapusin ni Ren ang maze, kaya pinutol ni Anthony ang kadena upang palayain siya at sabay silang nagmadali sa maze. Madilim at mahamog sa loob, kaya hindi nagtagal ay aksidenteng nagkahiwalay sina Ren at Anthony. Habang naliligaw ang lahat ng manlalaro sa hindi mabilang na corridors, hindi sinasadyang bumalik si Ren sa pangunahing silid, kung saan napapalibutan siya ng mga dinosaur. Gamit ang kadena, ipinakita ni Ren ang kanyang martial art na mga galaw at nagawang tamaan ang mga hayop ng ilang beses,
ngunit napakalakas ng mga ito para mapatumba at hindi nagtagal ay itinulak nila siya sa lupa para kainin siya. Pagkatapos, bumalik ang mga dinosaur sa maze. Ang isa sa kanila ay halos makita ang nagtatagong si Stephanie, ngunit binaril muna ni Anthony ang hayop. Ang tunog ng baril ay nakakuha ng atensyon ng iba pang mga dinosaur na agad na nagsimulang humabol sa kanila. Nagsimulang tumakbo sina Anthony at Stephanie at nakasalubong ang iba, kaya sabay silang gumalaw hanggang sa ma-stuck sila sa dead end. Sa sandaling iyon ay napansin ni Stephanie ang isang rehas na bakal, kaya binuksan ito ni Anthony at tumakas sila doon. Huling kumilos si Anthony at patuloy na pinapatay ang mga dinosaur habang papalabas. Nang lumabas ang mga manlalaro sa isang lugar sa desyerto, si Albert ay tumalon kay Anthony upang itumba siya at nakawin ang sandata. Gayunpaman, naubusan na ito ng bala at hindi makabaril si Albert, kaya itinulak siya ni Anthony. Sa sandaling iyon ay dumating ang host at binabati ang natitirang 7 manlalaro. Dahil si Stephanie ang unang lumabas sa maze, ginantimpalaan siya ng host. Isa itong maliit na digital na mapa na magdadala sa kanya sa isang crate na may mga supply na magbabago ng laro. Matapos mawala ang host, nagsimula ang isang labanan sa mapa at napunta ito sa mga kamay ng mga Mason, kaya ang iba sa grupo ay nagsimulang sumunod sa kanila. Samantala, ipinakita ni Laura ang kwento ng mga ginawang krimen ni Stephanie. Pinatay niya ang 16 na lalaki sa isang livestream, at noong una ay inakala ng lahat na ito ay isang gawa-gawa lang, ngunit ito ay naging tunay na mga kamatayan. Pagkatapos ay lumitaw si Savannah sa isang newscast para sa isang panayam, kung saan kinukwestiyon ng reporter ang moralidad ng palabas na ito. Itinuro ni Savannah na ang lahat ng mga convict na ito ay mamamatay sa death row at mayroon silang pahintulot mula sa gobyerno, kaya hindi niya nakikita ang issue. Nagtanong din ang reporter tungkol sa isang organisasyon na tinatawag na The Cavemen na gustong guluhin ang season finale, ngunit tiwala si Savannah sa kanyang seguridad. Pagkatapos ng panayam, sinabi ni Savannah na sana ay walang manalo dahil lahat ng mga kasuklam-suklam na kriminal na ito ay nararapat lang na mamatay. Bumalik sa laro, ang grupo ay patuloy na naglalakad habang iniiwasan ang ilang malalaki ngunit mapayapang dinosaur. Nakipag-usap si Anthony kay Stephanie na hindi nag-iisip na si Anthony ay may kasalanan din. Nagtatalo ang magkapatid na Mason kung sino ang dapat magdala ng mapa at masyado silang nag-ambala para mapansin ang isang malaking halamang carnivorous na kumuha kay Wasp gamit ang mga nakalalasong dahon nito. Nang marinig nila ang hiyawan, sinuntok ng isa sa magkapatid ang halaman at ibinaba nito si Wasp na lubhang nasaktan. Galit na galit dahil hindi pinansin, ipinagtapat ni Wasp na hindi na niya kailanman tutulungan ang magkapatid at ininsulto ang kanilang ina, kaya pinatay siya ng nakatatandang Mason. Pagkatapos, inanunsyo ng nakatatandang Mason na gusto niyang umalis sa laro, ngunit mabilis siyang pinigilan ng kanyang kapatid dahil gusto niyang gawin ito ng magkasama. Ginagamit ni Stephanie ang pagkakataong ito para maibalik ang mapa. Habang ang mga pterodactyl ay nagsisimulang lumipad sa itaas ng mga ito, ang natitirang 6 na manlalaro ay nagpapatuloy hanggang sa maharangan sila ng isang hindi nakikitang hadlang. Biglang nagpakita ang host at inanunsyo ang susunod na yugto. Sa malapit, mayroong isang kahon na may kutsilyo at bala para sa sandata. Ang layunin ay tumawid sa lugar upang maabot ang kahon, gayunpaman, mayroong isang catch. Sa sandaling iyon ang isang dinosaur ay nagpapakita lamang upang sumabog, na nagpapakita na ang lugar na ito ay isang minahan ng bomba. Sa kabutihang palad ang mapa ay maaaring gabayan sila ng ligtas sa pamamagitan nito. Habang sinisimulan ni Stephanie ang paggabay sa grupo, inatake ng nakatatandang Mason si Anthony at ipinahayag na ayaw na niyang maglaro. Nagtagumpay si Anthony na suntukin siya at itulak siya palayo bago sumali sa grupo, at sa sandaling iyon, nagsara ang harang, naiwan ang nakatatandang Mason sa labas ng hadlang. Ngayon ay wala na siya sa laro, ang kanyang kwelyo ay nag-activate at nagpasabog sa kanyang ulo. Ang grupo ay patuloy na gumagalaw at ginagawa ang kanilang makakaya upang maiwasan ang mga pterodactyl na darating ngayon para sa kanila. Karamihan sa kanila ay lumayo, ngunit ang bunsong Mason ay nahuli at ibinagsak siya ng pterodactyl sa ibabaw ng isang minahan na ikinamatay niya. Ang natitirang 4 na manlalaro ay nakarating sa kahon at si Stephanie ay namamahala upang makuha ang kutsilyo at ang bala, kaya ngayon ay siya ang nakalalamang. Ilang sandali pa, magkasama sina Anthony, Stephanie, at Albert sa kakahuyan at nag-aalala dahil hindi nila makita si Joy. Hahanapin siya ni Anthony kung sakali, ngunit tumanggi si Stephanie na ibigay sa kanya ang bala. Nang mahanap ni Anthony si Joy, ikinwento niya ang nangyari sa kanyang asawa,
Matapos sirain ang pintuan ng bahay, pinatay siya ng isang tao sa kalagitnaan ng gabi gamit ang isang kutsilyo mula sa kanyang kusina. Sinabi ng mga investigador na ginawa ito ni Anthony at sinadya niyang sirain ang pinto para magmukhang isang home invasion. Pagkatapos ay binanggit niya na si Joy ay halos kasing edad lang ng kanyang anak na babae na tinatawag itong bata lamang. Walang pakialam si Joy at sinabi niyang dadalhin niya si Anthony sa Final 2 para mapatay niya ito. Sa sandaling iyon ay nakarinig sila ng hiyawan at nagmamadaling bumalik upang matuklasan na kinagat ni Albert si Stephanie. Agad siyang tinalo ni Anthony at sinimulan siyang labanan, kaya gumanti si Albert sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanya ng isang piraso ng kahoy. Pagkatapos ay ninakaw ni Albert ang bala at ang sandata para barilin ang iba na agad na nagsimulang tumakas. Nagawa ni Anthony na umakyat sa ilang mga bato, nag-iiwan ng dugo sa likod bago nagtago. Sinundan ni Albert ang dugo at tinambangan ni Anthony na mabilis na inatake si Albert at pinalaglag niya ang armas. Ang mga lalaki ay nagsimulang makipaglaban muli at nagpupumilit na makuha ang sandata na nagtatapos sa pagbagsak sa mga bato. Nagpasya si Albert na sundan ito, ngunit pagkatapos niyang mabawi ang sandata, bigla niyang natagpuan ang kanyang sarili na napapalibutan ng mga kakilakilabot na surot na tumatakip sa kanyang katawan at kinakain ang kanyang laman, na nagiiwan lamang ng isang kalansay. Sa studio, ang host ay nakikipag-usap sa isang babaeng umiiyak dahil ang kanyang asawa ay pinatay ni Albert at ang makita siyang namatay ay nagdudulot sa kanya ng saya. Gayunpaman, sa sandaling tumalikod ang kamera, ipinahayag na siya ay isang binayaran na aktor. Samantala, nakipagkita si Laura sa kanyang bantay at hinawakan ang kanyang nakatagong sandata na nagpapakitang handa na siya. Bumalik sa laro, nahihirapang gumalaw sina Anthony at Stephanie dahil sa kanilang mga pinsala. Inalis ni Anthony ang piraso ng kahoy, ngunit lalo lamang nitong pinalala ang pagdurugo nito. Tumanggi siyang sumuko at sinabi niya sa kanyang mga anak na uuwi na siya. Kasabay nito, natagpuan si Joy ng isang sabertooth na tigre, ngunit nang tumalon nito, lumayo siya sa daan at nahulog ang tigre sa isang butas sa isang mabatong lugar. Makalipas ang ilang minuto, nahanap ni Joy si Stephanie na masyadong mahina para gamitin ang kanyang kutsilyo. Sinipa siya ni Joy at pinababa sa butas kung saan agad siyang kinain ng tigre. Bumalik sa studio, pinipilit si Savannah ng press na alamin na posibleng inosente si Anthony. Kaya walang pagpipilian ang host kundi pag-usapan ito sa camera. Pinaalalahanan niya ang publiko na si Anthony ay napatunayang nagkasala at walang kapangyarihan na maging isang hukom, kaya nasa laro na ang desisyon kung sino ang mabubuhay at kung sino ang mamamatay. Biglang nakahanap ang isa sa mga teknisyan ng naka-encrypt na mensahe mula sa loob ng studio na sa wakas ay nagsimulang mag-alala si Savannah. Sinusubaybayan nila ang mensahe at natuklasang nagmula ito sa computer ni Laura kaya pinuntahan nila siya. Lumalabas na bahagi siya ng grupong cavemen at planong patayin ang host ngayong gabi. Siya ay nagpatuloy upang patayin si Savannah habang pinapatay ng kanyang bantay ang kasama ni Savannah na pinamamahala ang iligtas ang plano sa ngayon. Sa sandaling iyon, bumukas ang mga pinto para kina Anthony at Joy at dinala sila sa isang desyerto para lamang patulugin sila ng kanilang mga kwelyo. Nang magising sila, natuklasan nilang nakakadena sila sa lupa at naroon din ang host. Sinabi niya kay Anthony na siya ang paborito ng madla at pinapalabas niya ang mensahe ng kanyang mga anak para sa kanya bago ipaliwanag ang huling yugto. Lumilitaw ang isang bilog na liwanag sa kanilang paligid at ang unang makakatawid dito ay mananalo. Para magawa ito, kakailanganin nilang buksan ang mga padlock gamit ang mga susi na kasalukuyang nakabaon sa buhangin. Pagkaalis ng host, agad na sinimulan ni Anthony na hanapin ang susi, ngunit sinimulan siyang bugbugin ni Joy habang ipinapagtapat niya ang isang lihim. Tinanggap niya na sumali sa laro dahil gusto niyang makilala siya at tapusin ang kanyang nasimulan, ibig sabihin siya ang pumatay sa asawa niya. Noong una, ayaw lumaban ni Anthony, ngunit nang marinig niya ang katotohanan, galit na galit siyang umatake pabalik, handang patayin siya. Ayaw ng host na matapos kaagad ang laro kaya ipinadala ng mga technician ang isang T-Rex sa mga manlalaro. Itinigil ng dalawa ang kanilang laban sa ngayon at desperadong nagsimulang maghanap ng mga susi habang iniiwasan ang mga pag-atake ng dinosaur. Unang nahanap ni Joy ang kanyang susi at binuksan ang kadena bago siya tumakbo upang makatakas, ngunit hinarangan siya ng host sa pamamagitan ng pagpapadala ng dalawa pang T-Rex. Gayunpaman ang mga T-Rex na ito ay nakaprogram na maging teritorial tulad ng mga tunay na dinosaur, kaya sa halip ay nag-aaway sila kung sino ang kakain sa kanya.
Nang ang isa sa mga T-Rex ay natalo, ang katawan nito ay bumagsak sa ibabaw ng kadena ni Joy, na naging dahilan para matrap siya. Ang iba pang mga dinosaur ay patuloy na nakikipaglaban at hindi sinasadyang naitulak si Anthony sa lupa, na naging dahilan upang siya ay mahulog sa isang bagay na tumama sa kanyang braso. Ito pala ang susi niya, kaya binuksan niya ang padlock at agad na tumakbo. Sa pagkakataong iyon ay napalaya rin ni Joy ang kanyang kadena, kaya nagsimula na rin siyang tumakbo. Nagtatapos ang laban sa dinosaur na may isang T-Rex lang na nakatayo at mabilis itong nagsimulang humabol sa mga manlalaro. Habang papalapit sila sa bilog, nauubos ang oras at pinasabog ng kwelyo ang ulo ni Joy, ngunit nagawa ni Anthony na tumalon at inilagay ang sapat na bahagi ng kanyang katawan sa labas ng bilog upang manalo. Habang ang mga tao sa buong bansa ay nagsasaya para sa kanya, sa studio, sa wakas ay inilabas ni Laura ang kanyang sandata at pinalabas ng mga technician si Anthony sa simulation bago niya ipahayag sa camera na tatapusin na niya ang pagpapahirap na ito para wala nang maglalaro nito. Pagkatapos siya at ang kanyang bantay ay pinilit ang isang technician na ikonekta ang host sa simulation at siya ay lumitaw sa desyerto kasama ang T-Rex. Nang nais ng isang technician na ihinto ang programa ng dinosaur, binaril siya ni Laura at ang takot ay pumalit sa studio. Habang tumetakas ang mga tao, pinilit muli ni Laura ang ibang technician na ilagay ang laro sa livestream at mapapanood na ngayon ng lahat kung paano nilalamon ng T-Rex ang host sa ilang segundo. Sa sandaling iyon nagising si Anthony, ngunit dumating din ang seguridad sa studio. Nagsimula ang barilan at sa lalong madaling panahon ang lahat ay nagbabarilan sa isa't isa hanggang sa puntong walang natitira kahit na si Laura. Tinamaan din ng ligaw na bala si Anthony at sinulyapan niya ang katawan ni Laura bago nawala ng malay. Sa huling eksena, pagkalipas ng ilang araw, napag-alaman na si Anthony ay maayos at nakauwi na kasama ang kanyang pamilya. Gayunpaman sa TV sinasabi nila na ang palabas ay dapat magpatuloy, kaya ang Jurassic Games ay babalik sa lalong madaling panahon kasama ang isang bagong host, at sa pagkakataong ito, ang mga dinosaur ay armado ng mga advanced na armas. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.